It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang morning. Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning sa iyo ka, Ma'am. Hello po. Isang manigumbagong taon sa ating lahat. Grabe po, no? Nakatapos na naman tayo ng isang taon and we are thankful. We praise God for another year dahil ilang tulog na lang ka, ma'am, ay hello, 2024 na tayo. Yan. At ngayon po, no, sa magandang umaga, mami, meron po kaming iluluto ngayong araw. Espesyal para sa'yo. Super daling gawin ka, ma'am. Promise. At yung ating mga ingredients, available. Oo, available. Kung ikaw ay nagluluto na, nagbe-bake na dati, meron ka nito. Kaya po, ngayong araw, no, sa ating pong New Year special ng Magandang Umaga, Mami, ay magluluto tayo ng Choco Fudge. Wow, pangalan pa lang, very rich, napakasarap na. At ang makakasama po natin walang iba kundi po ang ating pong director ng Extension Department ng Quirino State University. Walang iba kundi si Dr. Fredesminda Dolohan. So yan po ka ma'am, yung ating pong gagawin sa araw na to. Magluluto tayo ng Choco Fudge at ganun din ha, pag-uusapan natin ano ang mga negosyo na pwede mong gawin. Oo, na hindi mo kailangan ng kapital. Or sabihin na natin na konti lang ang kapital. At alam mo ba ka ma'am ha, nasa akin pong pagre-research, nako, nandun kasama sa mga idea na yon ay mga naluto at nagawa na natin dito sa Magandang Umaga Mami, usapang pangkabuhayan. Kaya ka ma'am, pwedeng-pwede kang magsimula ng negosyo ngayong taon at hanggang, 'di ba, pagpasok ng 2024. So abangan 'yan ka ma'am sa ating pong kwentuhan ngayon dito sa Magandang Umaga, Ma'am. Sa tuwing aking naaalala ang salaysay ng buhay kong iyong nakda, may bukod tanging bidang-bida ang kabutihan mo, Jesus, na laging nasa eksena. Nagkulang man ako, di ka nagkulang. Kapatawaran mo sa'kin, di na mabilang. Sa lahat ng pinagdaanan ko, isa lang ang masasabi ko. Buti na lang kay buti mo, kahit minsan di nagbago. Sa kabila ng mga pagkakasala ko sa iyo, buti na lang kay buti mo, laging tapat at totoo. Sa tulad ko, isang tupa na naligaw, hinanap mo. Kung wala ka, Jesus, o nasaan na ako, buti na lang kay buti mo. Di man matanaw ang nakatadhana, bawat yugtong lumipas ay paalala. Ano mang mangyari sa tutunguhan, papunta pa lang ako, ang kabutihan mo'y nakabang na. Nagkulang man ako,
Buti na lang kay buti mo. Magandang morning uli sa iyo ka, ma'am. Again, welcome po sa ating program. Magandang umaga, Mami. Ako po muli si Mami Rachel De La Rosa at ito po ang Magandang Umaga, Mami, Usapang Pangkabuhayan. Dito po sa ating home program, every Friday, ayan, Biyernes ngayon, tayo po ay nagpe-present ng mga pangkabuhayan videos. Ang ginagawa po natin dito, kapartner po natin ang Quirino State University Extension Department. Nagpo-produce po sila ng mga videos ng mga recipe na pwede po ninyong gawin. Pwede natin gawin food technology, ika nga. At alam mo ka, ma'am, medyo nostalgic para sa akin kasi binalikan ko yung mga nagawa na natin. 'Di ba? Sa almost 2 years ka, ma'am, ginagawa po natin tong ating usapang pangkabuhayan. Sabi ko, wow, sobrang dami na pala talaga na na-produce na mga pangkabuhayan videos. Kaya po sabi ko, ako lagi talaga akong thankful, no, sa ating pong kapartner sa Quirino State University and of course po, no, sa Director ng Extension Department. Walang iba kundi po si Dr. Fredesminda Dolohan. Yan. At nakikita po natin, makikita natin sa Facebook page at sa YouTube channel ng 1143 DZAP ang lahat po ng mga pangkabuhayan videos na nagawa na natin dito sa Magandang Umaga, Mami in partnership with Quirino State University. Sabi ko nga wala ka nang hahanapin pang iba kasi naghahanap ka ba ng dessert, naghahanap ka ba ng atsara, naghahanap ka ba ng prutas, naghahanap ka ba ng gulay, naghahanap ka ba ng cake, ng tinapay, ng pastry, ng polvoron, or naghahanap ka ba ng pang-ulam? Naku ka, ma'am, kumpleto po tayo dito. Sa Magandang Umaga, Mami, Usapang Pangkabuhayan. Nilista ko nga sa totoo lang. Nilista ko ka, ma'am, yung mga naluto na natin dito. Ang dami-dami. Oh, ayan, wait lang, kukunin ko yung aking pong listahan. Oh, di ba? Sabi ko, gusto mo ba ng bread? Gusto mo ba ng cake? Gusto mo ba ng atsara? Gusto mo ba ng isda? Gumawa na tayo niyan. Bangus. Gumawa tayo ng daing. Gumawa tayo ng tilanggit. Gumawa tayo ng puto paw. Gumawa tayo ng nuggets. Ano pa? Empanada. Fishball. Shanghai. Ano pa? Pati mga inumin. Ang gusto mo, kasi maraming ubo-ubo ngayon. Gusto mo ng yung gawa sa ginger? Oo, ay naku ka, ma'am, perfect po 'yan, napakagandang pangnegosyo. Gumawa rin tayo niyan. At ngayon nga po perfect. Kasi sabi mo, kunyari, magre-reunion kayo sa New Year, wala ka pang naiisip na dadalhin, wala ka pang naisip na papangregalo. Ito ka, ma'am, ha, super daling gawin. Ipakikita sa atin ni Dr. Fredesminda Dolohan paano gumawa ng choco fudge. Sasabihin ko na naman sana na favorite ko 'to, pero totoo naman. Totoo ko, gusto ko 'to at sabi ko, gano'n lang pala kadali gawin 'yun? Oo, akala ko, mahirap. Kasi parang yung pangalan niya, mahirap gawin. Pero hindi ka, ma'am, madali lang po siyang gawin. Hindi mo kailangan ng special na gadget or special na tool, 'di ba, or equipment para makagawa nito pong ating choco fudge. Oo. So eto, excited ka na ba? Yes, i-ready mo na yung iyong recorder. May recorder ka ba diyan? Or ballpen, lapis, ma'am, notebook, para maisulat mo kung ano ang mga ingredients at paano gawin ito pong ating pong choco fudge. Kasama po ang ating pong walang iba, Director ng Extension Department ng Quirino State University. Let us all welcome Dr. Fredesminda Dolohan para po sa video ng paggawa ng choco fudge.
Magandang umaga mga mami. Sa panahong ito, napaka-ideal na ang mga pwede namin ibahagi o ibabahagi sa inyo dito sa ating kumikitang kabuhayan sa programa Magandang Umaga Mami V2 ay ang mga pwede nating maitinda sa panahong ngayon, Kapaskuhan. Yan. So, ngayong araw, kayo ay aming tuturuan paano gumawa ng old-style chocolate fudge. Yan. Simple lang ang ating requirements. Yan. 5 lang. Ayan, meron tayo. Siyempre, ang difference kasi ng fudge sa chocolate ay yung kanyang ingredients na mainly or basically maraming sugar ang fudge. Samantalang ang chocolate, siyempre, cacao. Yan. Meron din tayong cacao, siyempre. So, 5 lang. May sugar. Mangangailangan tayo ng 2 cups na white sugar, 1 cup na whole milk, and siyempre, 1/2 cup or 120 na grams na chocolate or chocolate. And yung para shiny, meron din tayong 1/2 cup or isang bar or approximately 120 grams na butter. And then yung pang-5 is yung vanilla. Okay? So, ang ating white sugar, ang ating milk, at yung ating tsokolate or cacao. Ayan. So, ganun lang. So, dahil pwede rin gumamit ng powdered cacao, at kung powdered cacao ang gagamitin natin, syempre, una muna natin siyang ihalo bago natin sindihan yung ating apoy. So, ihalo lang natin para ma-melt yung ating cacao. Kasi yung ating tsokolate o cacao is bar. So, mahina lang dapat ang ating apoy. Just to melt. At habang mini-melt natin yung ating cacao bar, i-ready na rin natin yung ating paglalagyan na molder. Yung mga iba, ang technique, hindi hinahalo para hindi ma-crystallize. Pero dahil nga gumamit tayo ng bar, choco bar or cacao bar, ihalo-haloin natin siya. Tapos, mahalaga din, kung ang fudge kasi ay classified na candy, meron tayong thermometer. Simmering lang. Huwag natin siyang pakuluan. Sandali lang to. Pag na-melt na po, mga mami, ilagay na natin at tignan natin yung consistency kasi sabi ko kanina, ito ay fudge at candy siya. So, medyo palaputin natin ng konti. Siguro approximately nasa 15 minutes na cooking yung ating chocolate fudge. Kung wala naman tayong thermometer, yung lagi naming tinuturo sa inyo na test, maglagay tayo ng konti sa tubig at pag hindi na siya matutunaw, mamumolde na siya. Pag nag-drop tayo ng alito nitong mixture natin, okay na yung ating candy. Yan, lagay na natin yung ating butter at vanilla. Ganun lang. Magdadrop lang tayo, kuha ng konting sa saucer, pero yung ating kasing nasa tabi natin ay bowl. So, kuha lang tayo siya mag-drop lang tayo ng konti. Pero kung may thermometer naman tayo, okay lang na i-monitor. Hindi pa siya pwede kasi medyo na tunaw. Yan, another test. Kung kaya na. Ang ginagawa nating pang-test sa ating jelly
Saka natin siya ilagay sa ating molde. Yan, molder. Okay, so hayaan lang natin siyang lumamig. At expected, pag lumamig na siya, titigas na rin siya para mag-set. So, ito na yung ating chocolate fries. Ayan. Thank you very much po, Dr. Felisminda Dolohan, sa ating pong napakasarap at napakagandang pagregalo. Napakadaling gawin, di ba, na Choco Fudge. So, ang maganda na lang po dyan ninyong gawin ka, ma'am, ay pag lumamig na yung ating pong Choco Fudge, di ba, hahatiin nyo siya. O pag nahati-hati na ninyo siya, pumili ka. Madami po ngayon na choices, no? Ng pang-wrap. Oo. So, either hanap po kayo nung, alam mo yun, yung parang transparent. Oo. Or parang sa cupcake. Yung mga maliliit na cupcake, pwede mo kasing ilagay din yun dun eh. Pwede din. Or pwede mo siyang balutin ng plastic. Kahit na paano paraan ka, ma'am. Alam mo, pagka tinype mo yan, pag nag-research ka ng mga packaging, o kunyari sasabihin mo, attractive packaging for Choco Fudge, maraming lalabas. Tapos, lagyan mo na lang siya ng twist, lagyan mo na lang nung, syempre, personal touch. Ilagay mo yung pangalan mo, lagyan mo ng konting note, pili ka ng magandang ribbon, red and green, para, alam mo na, festive color. And then, ano pa, yan, meron ka ng pwedeng pangregalo ka, ma'am. Pwede mo siyang ilagay sa tab, pwede mo siyang ilagay sa box, pwede mo siyang ilagay sa plastic na magandang klase. Oo, or pwede mo siyang ilagay doon sa, alam mo yung parang yung resealable na plastic. Marami po tayong ganyan. Oo. Dito po sa Kawayan, merong mga baking supplies. Oo. So, kailangan mo lang talagang umikot at maghanap ka, ma'am. Marami pong available. Kahit nga online, sobrang dami din. Hindi ako marunong mag-online ka, ma'am. Pero pagka itatype ko siya, kunyari, sa Google, daming lalabas. Tapos nakakonect siya sa online shopping. O, di ba? So, ibig sabihin ka, ma'am, walang rason para hindi po tayo makapagsimula ng isang negosyo. Napansin natin, alam natin, karamihan na sinasabi alam mo yun, pagka ako ay namimili, kwento-kwentuhan, doon sa palengke. So, kumusta naman po? Ganito sabi niya, matumal, konti lang. Meron din, pero hindi ganun kadami. Kasi mahirap ang buhay. Sa totoo lang, di ba? Yung 1,000 pesos mo, magkano ang mabibili niyan? Anong pang Noche Buena? Or ibang bagay. Bumili ka lang ng tinapay, bumili ka ng bigas, bumili ka ng konting sabon sa toothpaste, wala na yung 1,000 pesos mo. So the more talaga na kailangan po natin na mag-isip ng dagdag na pangkabuhayan ka, ma'am. Ako, kung bakit very personal to sa akin ngayon ka, ma'am, kasi sabi ko, Lord, pinapray ko this year, makapag-start talaga ako ng yung aking pong business. Oo. At nakapag-research na ako, may umorder ulit sa akin. So, kailangan ko na lang talagang aralin at i-apply lahat ng mga binabahagi ko sa inyo dito. At nag-interview ako ng mga negosyanteng mga kaibigan. At alam mo yun, nag-encourage lang kung paano gagawin. Kaya lang, ito yun ka, ma'am. Ang sabi, ang laging sinasabi, ay meron pong ginawang survey, ayan, research. Galing po ito sa investopedia.com. Sabi dito sa research na to, noong although nung 2022 to nung Skynova, nag-interview sila ng mga tao na, alam mo yung nagsisimulang magnegosyo. Alam mo ba, ma'am, na 47% sa kanila kung bakit nag-fail, hindi na tuloy-tuloy yung negosyo dahil sa kakulangan sa financing.
Kasi syempre kailangan po ng kapital, di ba? Kung wala tayong kapital, ano pa pambili natin ng materials natin, ng main ingredients natin? Tapos yung 44% naman doon, alam mo sabi nila, talagang naubos na yung kapital. So mahirap magsimula ng negosyo na wala tayong pangkapital talaga ka, ma'am. Oo. Pero ang sabi dito, pag nagsisimula ka ng negosyo na minimal ang kapital natin, kumbaga limited din yung pwede nating gawin. Kasi syempre, kung sana mas marami kang pwedeng magagawa, di sana makakapag-hire ka ng ibang tutulong sa iyo, di ba? Pero dahil nga hindi mo pa kaya, dahil limited yung budget, ikaw lahat. Ikaw mamamalengke, ikaw magpa-budget, ikaw magluluto, ikaw maglalagay sa mga garapon, ikaw ang packaging, ikaw ang mag-promote. Parang kagaya ng ginawa ko last year, ako lahat yun. So, mahirap mag-advertise, lahat ba ng ganun? So, malaking bagay po na meron tayong talagang budget. Kaya lang nga ang tanong, ang sinasabi natin, kunyari, sabi mo, ma'am, gusto ko talagang magnegosyo eh. Gusto kong tulungan yung asawa ko. Gusto kong makadagdag sa trabaho ko, di ba? Dagdag ng panggastos. So, ang talagang solusyon lang po dyan, noon pa hanggang ngayon, ang laging sinasabi talaga sa akin ay magnegosyo tayo. Sa totoo lang. Kung meron ka ng isang stable na income, may trabaho ka, dagdagan mo ng pangnegosyo. Oo. Na hindi naman masasakripisyo yung trabaho mo, di ba? So, talagang ang sakripisyo dito ka, ma'am, ay yung tayo. Kasi syempre, imagine, pagod ka na daw the whole day, pero sa gabi, magtatrabaho ka pa rin. Gagawin mo pa rin yung pang-business, di ba? Pero at the same time, nanay ka din, asawa ka din, at marami ka pang ibang ginagawa. Paano kung meron ka pang take-home na trabaho? So, paano talaga yan? Ganun talaga ang nagnenegosyo, di ba? Halos lahat ng mga negosyante, tanungin mo, may kasamang ganoon. Kaya, by God's grace lang talaga po, no, na magagawa natin yung mga gano'n na excellent pa din. At hindi natin, alam mo yun, matitake for granted yung mga bagay na importante sa atin. 'Di ba? Ayos pa rin dapat yung order ng priority natin. And that is the Lord, yung asawa natin, yung mga anak natin, yung trabaho at negosyo natin, and then yung ating ministry. 'Di ba? Ganun yung laging itinuturo sa atin. So, tanong, ako ngayon ka, ma'am. Yan, ang tanong. Ikaw ka, ma'am, tanungin mo na kita. Paano ka nagsimula? Kung ikaw ay nagnenegosyo na ngayon, paano ka nagsimula? At magkano? Ayan, pwede bang tanungin? Kung magkano? Oo. Sige, syempre, yung mga secret naman daw yan. No? Pero, mamaya po, mag-share tayo ng ilang mga small business ideas na pwede nating simulan na sa halagang 500 pesos, 1,000 pesos, hanggang 50,000 pesos. O, di ba? Gusto niyo ba yon? Meron palang mga ganun na mga negosyo na 500 to 50,000 pesos. Oo. Pero wait lang, tingin muna tayo dito ha. Ano yung mga pwede natin gawin? Pagka limited nga yung ating pong budget. Sabi nila dito ha, sabi po sa investopedia.com, develop a low-cost business idea. Paano yun? Okay. Ito daw yung mga negosyo na minimal yung upfront cost. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi mo muna kailangan ng mag-upa ng renta. Yan. Kasi pag nag-upa ka, nag-rent ka ng pwesto mo, mag-rent ka rin magbabayad ka rin ng tubig, magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng tao, di ba? Hindi mo pa naman sure kung tuloy-tuloy. Papaano mo? Dapat pag nag-start ka dyan, yung perang nakareserba sa'yo, 6 months, kahit wala kang kita. Dapat may ganun ka na nakaredy na pera. Paano kung wala? Di ba? Ang hirap nun. Lahat lang lumalabas yung pera tapos parang break even ka lang. So ano daw ang gagawin natin? Ang solusyon niya dito ay maghanap daw tayo ng mga negosyo na pwede nating gawin kahit nasa bahay lang tayo. May cellphone ka ba? Yan, may smartphone ka. May internet ka, may data ka. Sige, tanungin kita. Ilang oras ka na nagfe-Facebook at nag-YouTube? O nanonood ng Reels?
mababa yung 2 oras, di ba? 2 hours to 3 hours. Yan. Pwede ba tayong humiram ng 1 oras dyan sa pag-YouTube at pag-Facebook natin? Pero pagkatapos na ng program natin, ha? Oo, ang maganda dito sa ating pong program, dito po yung radio program natin, hindi nakakaistorbo. Habang may ginagawa ka dyan, pinapakinggan mo lang, natututo ka at the same time. 'Di ba? Oo, yan. So, yung 1 oras daw na yan na ginagamit natin for social media, for entertainment, gamitin mo siya para gumawa ng produkto mo. Magluto, mag-practice. Yan. Nasa bahay ka lang eh, wala ka namang babayaran na renta. Pagkatapos mong iluto, natikman mo na okay ang quality, ang lasa, ipo-promote mo na siya ngayon. 'Di ba? Magpapa-order ka lang online. Parang ako ka, ma'am. Alam mo nung nagluto ako ng laing, wala akong pwesto. Wala akong pa-taste test. Walang ganun. Pero nag-promote lang ako ng nag-promote online. Hindi pa nga super promote yun. Pero maraming bumili. 'Di ba? So yun, pwede mo yun gawin ka, ma'am. So, mag-isip tayo ng mga pwede nating gawin na nasa bahay ka lang. Yan ang suggestion dito eh. Develop a low cost business idea. Mga pwede mong gawin na nasa bahay ka lang na minimal ang cost. Yan. So, ikaw lahat ang gagawa. Aside dyan sa pagluluto, ano pa? Pangalawa, magkikang content creator. Ay, sobrang daming gumagawa nito pa, ma'am. Kunyari, may hanapin ako sa Facebook, yung pangalan. Alam mo kung ano nakalagay sa pangalan niya? Digital creator. O, di ba? Content creator. Pwede mong gawin yon. Wala kang ilalabas na pera dyan. Mag-iisip ka lang ng magandang klaseng content. Parang magiging vlogging, gano'n. Tapos kikita ka. Kikita ka sa Facebook, babayaran ka niya. Yung, ano ba tawag natin doon? Meta. Pwede yun, di ba? So magluluto ka, gagawa ka ng content for online business or freelance writing or blogging. Sobrang dami rin gumagawa nito. Iba-iba. Depende kung anong hilig mo. Nanay ka, nagluluto ka, ah, nagbe-business ka, or ano pa ba yung mga iba? Yung iba nga mga single eh. Oo, yung mga work from home. Ang dami, iba-iba. Yung iba nga sundalo eh. Tingnan mo, sundalo siya pero kumikita siya, gumagawa siya ng ano niya, ng content sa TikTok. Magaganda yung gawa nila. Sabi ko nga, aaralin ko rin kung paano yung TikTok. Kasi grabe ang gagaling nila magbenta. So, kailangan po natin gawin yun, kamam, kasi nasa panahon talaga tayo ngayon ng, ang tawag dito ay digital era. 'Di ba? So, pwede natin yang gawin, kamam. O ito, YouTube or TikTok creator. Grabe talaga. Graphic designer. O baka naman may ano ka, skilled or talented ka sa pagdodrawing, sa paggagawa ng design. Alam mo ka, ma'am, ako, honestly, wala akong idea dyan. Sabi ko, hindi ako creative, wala akong alam sa mga combination ng color, blah, blah. Pero dahil parte ng trabaho ko, kailangan kong aralin. So, nag-research ako, tinignan ko, nag-practice ako. Okay naman. 'Di ba? Sabi ko nga sana marami akong time for studying para aaralin ko yung mga yun. Tapos matututo ako. Tapos pwede akong kumita. 'Di ba? Hmm. Ano pa, last, video editing. Nako, patok na patok to sa mga bata. So kung ikaw ay estudyante, high school student, college student, kaya nga elementary eh. Alam mo ba yung kamam nag-e-edit ng video or gumagawa ng mga video? Sobrang galing ng mga bata ngayon. Lahat po ng mga yan ay mga negosyo na pwede nating gawin habang nasa bahay tayo na hindi mo kailangang gumastos or maglabas ng pera. Tama ba? Agree? Oo, yan. So, nakita natin no, na napaka-importante ng online dito sa mga part na to. Paano kung wala ako talagang alam dyan eh, yung sa online?
Okay. Anong pwede natin gawin? O, ito po ha. Ito yung sabihin natin, mano e mano. Paano yan? Don't worry. Meron po tayong solution dyan ha. May suggestion po sa atin ng moneymax.ph. Ano yung mga business ideas na pwede natin gawin dito sa Pilipinas, no? Na low cost lang. Maliit lang yung budget. From 500 pesos to 50,000 pesos. Galing ano? Maganda talaga to ka, ma'am. Kaya dyan ka lang, walang bibitaw. Walang aalis ha. Dyan ka lang po sa YouTube channel ng 1143 DZMR or sa Facebook page ng 1143 DZMR kung saan ka nakikinig ngayon or dyan sa inyong radyo. At magbabalik po at magandang umaga, Mami, kasama si Mami Rachel de la Rosa. Oo, ang tiwala na ang araw ay sisikat. O Diyos, sa'yo may pag-asa. Ang bukas ko'y tumitingkad. Mga pangako ni Kristo sadyang mapananalikan. Sa Kanya ang amin at oo, aking mapanghahawakan. Dumating man ang tagpulan, ikaw ang aking silungan. Sa iyong salita, naniniwala, pagkat tapat kailanman. Panginoon, ikaw ang aking sandigan. Sa ngalan mo, tiyak ang aking kaligtasan. Sa mga pangako mo'y walang alinlangan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang tanging sandigan.
Nagsasahin papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Ayan, maraming salamat naman po sa ating pong tech, 'di ba? Sa ating pong Chief Tech, si Kuya JM. Hello, Kuya JM. At sa ating pong mga kasama dyan sa office. Hello, Ate Janine. Si Kuya Val, si Kuya Joshua. O, di ba, may bago na ulit tayong kasama. Joshua din ang pangalan niya. At ganun din sa lahat po ng nakikinig ngayon, nakaantabay sa ating pong program sa online. Yan, via Facebook page ng 1143 DZMR. Maraming salamat po sa pakikinig. Or sa YouTube channel ng 1143 DZMR. Maraming salamat din po sa pakikinig. Or sa inyong mga radyo. Yan. Meron bang digital radio ngayon? Meron. Analog, yung sinasaksak, or de baterya, or solar powered. Basta, anumang paraan yan, basta po ikaw ay nakikinig ngayon. Maraming salamat po. Isa po pinagpalang bagong taon kasi ilang oras, hindi pala isang oras, ilang tulog na lang. Hello, 2024 tayo at maraming salamat po talaga no kay God sa maraming biyaya, maraming business ideas as in ka ma'am. Ito na naman yung aking pong listahan. Sabi ko nga, ang dami-dami na po nating nagawa na pangkabuhayan business. Dito po sa Magandang Umaga Mami, Usapang Pangkabuhayan. Sana may matry ka na dyan ka, ma'am. Oo, imagine, gumawa tayo ng ensaymada, gumawa tayo ng atsara, gumawa tayo ng kani salad roll. So lahat, meron. Gumawa tayo ng polvoron, ng muffin. Ano yung pinaka-paborito? Banana chips. Sasabihin ko sana, anong pinaka-paborito ko dito? Siguro ay 90% paborito ko. Oo ka, ma'am. Di ba ang saya-saya? Masaya yung nag-enjoy ka na magluto, kumikita ka pa. So, alam mo yung happy lang talaga, no, pagka nandyan talaga si God sa'yo. Kahit maraming problema, kahit maraming challenges, pero alam mo, pagka lahat sa buhay natin ay nilalapit lang natin kay God, bibigyan niya tayo ng wisdom. Kaya ito ka ma'am ha, ayan, meron tayong mga business ideas. Kasi alam mo dito sa Pilipinas, 99% dito sa Pilipinas ay micro, small to medium enterprises. Galing ano? Oh, so ibig sabihin ang mga Pinoy, kung ang sinasabi nila, ang tinuturo nila, ang mga Pinoy daw ay ewan ko ha, medyo wait lang, ano ba ang tamang term? Parang ayokong tanggapin kasi yun na sinasabi nila pinapalaki daw ang mga Pilipinong mga bata as empleyado, yung employee mindset. Sabi ko parang hindi yata ako agree dyan. Kasi hindi naman ibig sabihin lahat ay ganun. Maaring merong mga magulang na yung mga anak nila ay ini-encourage nila na, "O anak, mag-aral ka ng maayos para pag naka-graduate ka, magiging manager ka, magtatrabaho ka ng ganito." At wala namang masama diyan, 'di ba? Pero ang maganda din diyan talaga ay, alam mo nga, yung sabi natin, madali lang hindi pala madaling magnegosyo. Mahirap magnegosyo. Kaya nga kokonti lang 'di ba? I mean, hindi lahat ay nagnenegosyo. Pero ang laking tulong at makita natin halos lahat ng mga successful ngayon na nakaaangat ang buhay ay dahil nagnenegosyo. 'Di ba? At malaking tulong sa ating mga misis. Kahit hindi ka misis, kahit estudyante ka pa lang, 'di ba? Nanay, tatay, estudyante, anak. Napakaganda po kung lahat ay meron tayong contribution, 'di ba? Maganda po sa pakiramdam na tayo ay nakaka-contribute, lalo na financially. So, eto, sabi mo ka ma'am, gusto ko naman magnegosyo pero kukunti lang ang kita ko tapos hindi pa ako marunong sa online, hindi ako marunong. Eto, sabi ng moneymax.ph,
Ano to ha, lately lang to ka ma'am ha, October 2023. So current, di ba? Sabi niya dito, small business ideas, 500 to 5,000 pesos. Ang kailangan mo para simulan to. Alam mo ba kung ano yan? Palamig. 'di ba? Palamig business. Ano lang ang kailangan mo dyan? Tubig, syempre, malinis, purified water, container, plastic bottles. Oh, go. 500 pesos lang, okay na. Ano pa? Lutong ulam, home cooked meals. Magkano ang startup cost? 1,000 to 8,000. Depende sa dami ng iluluto mo. Parang ako, nagluluto ako ng laing. Alam mo ka, ma'am, depende sa order, pero sabihin mo ng 2,000 pesos. Oo. Kasi hindi ko naman ilalagay sa mga jars. Mahal yung jar eh. So, doon ako sa plastic tub. So, depende sa computation mo ka, ma'am. Pero pwede kang magsimula. Oo, ka, ma'am. As in. Oh, ayaw mo ng home cooked meals, ng gulay, ng ulam, banana Q. Yung mga Shanghai. Alam mo yung mga street foods? Yun, pwedeng gawin. Alam mo ka, ma'am, nanonood talaga ako sa iyo eh. Okay talaga, sinusubukan ko. Pero talaga hindi ako marunong magluto. O eto, subukan mo. Kasi, alam mo ka, ma'am, nagulat ako ngayong Christmas. Pag pumunta ka sa mall pa lang yun hindi pa sa palengke, hindi pa sa ibang lugar. Kasi sa mall medyo mas mahal. Pero ubos. Ubos ang SIM card, ubos yung ganito, ubos yung ganito. Anong tawag natin dyan? Yung cellphone case. Ang daming bumibili ng cellphone. At yung mga yon, hindi naman lahat naka-wifi, di ba? So, anong hinahanap niyan? Load para makapang-internet. So, alam mo kung ano ang sunod na idea ng pang-negosyo? Cellphone loading business. Ito medyo malaki-laki ang kailangan. 5,000 to 8,000. Oo, kasi syempre sa isang araw, magkano yung dami na nagpapaload, di ba? O mababa dyan yung, kahit na sabihin mo ng tig 15 pesos lang, di ba? Ay kung kadaming nagpapaload ng 15 pesos lang. So, medyo malaki yung kailangan, pero mabilis ang return nito ka, ma'am. Kasi meron yung ano alam mo yung commission na, hindi ko alam kung ilang percent, 3%, 17%, 13%, medyo hindi ko pa yan natanong kung ilan. Pero ang sure ako, sa bawat load mo sa tao, meron kang kita. Tapos yung iba, sumisingil pa sila ng parang service fee. So kung kunyari ang pinaload mo ay 50 pesos, ang babayaran mo ay 55 pesos. So grabe no? Laki ng kita ka, ma'am. Kung may 10 na magpapaload sa'yo ng 50 pesos or less, tapos may 5 pesos ka, o di 50 pesos na agad yun. Umaga pa lang, wala pa sa hapon. So, ganun kadami ka, ma'am, ang pwedeng kitain. Hmm. Mahilig ka ba sa lugaw? O, eto ka, ma'am, alam mo ba? 2,000 to 11,000 pesos. Yan ang pwede na pagsimulan mo. No wonder, ang dami po dito sa Kawayan, ang dami dito mga anti-lugaw. Oo, dyan sa daanan. As in. Kasi, di ba, papakuluan mo lang ng papakuluan yun? Yung 1 kilo lang na malagkit ka, ma'am. Kung gagamitin mo talaga malagkit para masarap na panglugaw o pang aros caldo, ang dami-dami ng maluluto. Gawa ka na lang ng masarap na, ano ba na pang toppings. So, tokwa, or tokwat baboy, or itlog, or bahala ka na kung paano ka, ma'am. Basta marami pong pwedeng gawin. Ano pa? Last two, bago tayo magpaalam. Barbecue. Ay, nako. Kahit talaga saan meron tong barbecue or ihawan business. Classic favorite to nating mga Pilipino, di ba? O tingnan mo sa mga Christmas party. Hindi kompleto pag walang barbecue. Barbecue, Shanghai, yung mga ganon. Di ba? At ayon dito, starting capital dyan ay 5,000 to 15,000 pesos. Kasi syempre, yung karne, yung ihawan, dapat magandang klaseng ano yan, ihawan. Ano pa? Hindi mo nga kailangan dito ka, ma'am, ng ano ng pwesto. Mag-promote ka lang online. Ganun, diba? Okay, ano pa? Last but not the least, perfect. Perfect ngayon. Oo. Pang New Year,
gulay at prutas. Fruit and vegetable business. May kakilala ka ba sa palengke? Oo, palakaibigan ka ba? Oo, alam mo ba na dyan sa palengke pwede ka na dyang makipag-usap? Oo, bibilhin mo siya ng bultuhan. Pero ito, kailangan, for me ha, kailangan may experience ka. Kasi syempre, madaling masira. Madaling mapulok ang prutas at saka gulay. So, dapat mabilis mo itong maibenta. Ganon siya. So, dapat marami kang kakilala, magpapa-order ka na, 'di ba? And then, dapat alam mo kung ano yung gagawin mo pag hindi nabenta yung mga yan. Pwede mo na siyang iluto, pwede mo siyang gawing atsara, pwede kang gumawa ng, pwede kang maghanap po, no, ng mga ideas dito po sa Magandang Umaga Mami. Yung mga videos natin, madaming pwedeng gawin. Yun. So, yan po ang ilan pa no sa ating pong pwede mong simulan na low cost na business idea ka, ma'am. Sana po meron kang matry. Ang prayer ko, meron ka nang matry dyan ka, ma'am. Di ba? At sabay-sabay tayo na sumubok magnegosyo and most importantly, alam mo yun, ipag-pray natin yung wisdom at blessing ni God sa gagawin natin. Di ba? Oo. Na pagpaplano para dyan sa iyong desire, 'di ba, na makatulong and alam mo 'yun, wag nating kalimutan na sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng pagpaplano, sa lahat ng pagpapagal, ang pinakaimportante po sa lahat pa din ay yung desire natin to honor the Lord. 'Di ba? Gawin natin kung ano ang tama, keep the faith, at manatiling puno ng pananampalataya. Ganun 'yun. Kasi lahat naman, 'di ba, sa buhay natin, ang sabi ni God ay wala tayong magagawa kung wala siya. So, yan lamang po aking pong prayer sa inyo ka, ma'am, at simpleng kwentuhan today. Maraming salamat sa pakikinig. Siyempre, meron pa po tayong verse. Abangan po yan sa aking pagbabalik dito sa Mom.
and welcome back po ulit sa Magandang Umaga, Mami. Ako pa rin si Mami Rachel De La Rosa. At eto ka, Ma'am, bago tayo mag-close, bago matapos ang ating mong program, ano ang iyong New Year business prayer? Di ba? O, usapang pagkabuhayan tayo para isasama natin sa prayer natin. Di ba? Pinagpe-pray mo ba na makapagsimula ka na ng negosyo sa taon na to? 'Di ba? Or nagpe-pray ka pa lang kung ano yung idea na gagawin mo, naghahanap ka pa lang diyan po sa napakaraming pangkabuhayan videos na Magandang Umaga, Mami. So ano man po yan ka, Ma'am, nagsusulat ka pa lang ng goals, nagsusulat ka pa lang ng plano mo for the year 2024, pangkabuhayan, business and finance, 'di ba? Kaya anong samahan po namin kayo sa panalangin. At ang prayer ko ay, eto po, itong verse na to galing sa John 15 verse 5, nawa ay manatili sa atin at gawin natin, sabi dito, ako ang puno ng upas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Sa anumang plano natin sa buhay ka, Ma'am. Ano man yung marating natin, ano man yung isulat natin sa mga listahan natin, sa mga goals natin, sa mga plano natin, mga action plan na gagawin natin for year 2024, nawa po ay lagi po nating maalala na to abide in the Lord. Manatili po tayo dyan po sa ating pong sanga, di ba? Tayo yung mga sanga, tayo ay manatili sa puno, and that is the Lord. Dahil kung tayo po ay abiding in the Lord, mamumunga tayo ng marami. Hindi lang dadami yung ating pong business ideas or yung ating business mismo, or yung ating kita, but most importantly, lahat. Yung ating spiritual life, di ba? Yung ating pagkikipagkapwa, yung ating business network, at tayo mismo as a person mag-i-improve, di ba? Kasi sabi nga dito, wala tayong magagawa kung nakahiwalay tayo kay God. Kasi si God mismo ang source of life. Diba? Source of life, source of wisdom, source of joy. Kaya panghahanapin natin, diba? Kompleto lahat kay God. So sa pagpasok po ng 2024, nawa po ay, huwag po natin kalimutan, abide in the Lord. Lahat po ng plano natin, lahat ng gusto natin gawin, isangguni natin sa Panginoon. Kasama natin siya sa buong taong 2024. Maraming salamat po sa pakikinig. Isang pinagpala at bountiful na bagong taon para sa inyo. Ang pagbati po na yan ay galing sa Magandang Umaga, Mommy